ito para sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Ang detalye sa ulat ng aming kasamang si Ria Fernandez. Patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga reforma na magpapaunlad at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga batang Pilipino. Ito ang laman ng mensahe ni Pangulong Noynoy Aquino sa 2014 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities na binasa ni DSWD Secretary Dinky Soliman. The Filipino youth are our country's strongest allies in sowing far-reaching positive change. They are the future builders of society, drivers of economy, and stewards of peace and prosperity. Kasangga ng pamahalaan ng mga LGU para sa mabilis na pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga bata bilang sila ang may pinakamalapit na ugnayan sa komunidad. Para suklian ang kanilang serbisyo, 21 lokal na pamahalaan sa bansa ang mapalad na naging finalist sa 2014 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Ito'y dahil sa kanilang mga programa, polisiya at aktibidad na pabor sa mga bata. Nakatanggap ng presidential at tig 50,000 pesos ang highly urbanized cities na Pasig, Bacolod, Puerto Princesa at Davao. Independent component cities na Santiago, Dagupan at Cotabato. Component cities na Tagaytay, Ilagan, Dipolog at Palayan. Gayon din ang first to third class municipalities na Rojas Isabela, Surala South Cotabato, Bacnotan La Union, Mauban Quezon at Alyusan North Cotabato. Maging ang fourth to sixth class municipalities na Balete, Batangas, Mahataw, Batanes, Dumalneg, Ilocos Norte at Tanudan, Ifugao. Samantala, pinarangalan National Awardee ang Davao para sa highly urbanized city category, Santiago para sa independent component city category, at Tagaytay para sa component city category. Nakakuha sila ng pinakamataas na puntos na hindi bababa sa 85% laban sa mga kapwa finalist sa kanilang kategorya. Mag-uuwi ang bawat nanalong LGU ng Presidential Trophy at 500,000 pesos. Naniniwala si Kathleen Villanueva, Council Member ng Children Basic Sector ng National Anti-Poverty Commission, na isang dream come true ang pagkakaroon ng isang child-friendly na komunidad. Panatag kaming mga bata sa aming mga komunidad at pamayanan na mabigyang importansya at naisulong ang aming mga kapakanan at karapatan. Ang NAPCS-CBS ay mayroong agenda na maigting na isinusulong. Ito po ay bumaba ang cases ng early pregnancy, child abuse at child labor. Tatlo lamang po ito sa maraming issue patungkol sa mga bata ngayon. Sana po ay mas lalo pang palaganapin ang child-friendly municipalities and cities. Hindi lamang po sa mga lugar na nakilahok sa event na ito, kundi pati na rin po sa maliliit at malalayong barangay sa ating bansa. Kaugnay nito, Secretary Leila de Lima sa kanyang mensahe na tungkulin ng pamahalaan lalo na ng mga LGU na ilayo sa kapahamakan at pang-aabuso ang mga bata na kanyang tinukoy na pinakamahalagang kayamanan ng isang pamayanan. That every Filipino take after your cue, the LGUs, in becoming protectors and even warriors for the welfare of children. For there is no greater sin against society and the Filipino people as a whole than to neglect, abuse, exploit our children. Itinatag ang Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities noong 13 ng Disyembre taong 1999 sa bisa ng Executive Order No. 184. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.